Isa may gipaabot mga bay. Pa natapod, isang buong manok to. Ang minumukbang ng vlogger sa videong ito, isang buong manok. Pero ang kanyang kinakagat at nginunguya-nguya, hindi lang ang laman nito, kundi pati ang matitigas nitong mga buto. Para matang-tang ngipin ko sila. Dare o hamon daw ito ng isa sa kanyang followers. Lamunin mo na yung buong buto ng manok para mapadalhan kita ng 20K. Sabi, tunlon ko daw yung mga bukog mga bike. Grabe, mahirap to yung pinagawa mo sa akin, sir. Kapag nagawa niya raw kasi ito, bibigyan siya ng 20,000 pesos. Baka sabihin mo, sir, hindi ko ginihila mo yung bukog. Oh. Ito ang hindi nakita ng mga manunood ilang araw pagkatapos ng vlog. Ang lalaking challenge na pumapak ng buto ng manok sa ngalan ng 20,000 nag-agaw buhay sa ospital. Nagkadikit daw yung bituka ni Rogelio. Ang mga minukbang daw kasi nitong buto ng manok, di umano bumara sa kanyang bituka. Dahil po siguro doon po sa buto ng manok. Napapanahong i-content lalo't kaliwat kanan ng kung ano-anong china-challenge ngayon online. Ang hirap ng buhay ngayon, huwag po sanang daanin sa mga dare o challenge o panghahamon na pwedeng makapahamak. Ang vlogger, tiga Kananga sa Leyte, si Rogelio, panganay sa 7 magkakapatid, nagbabanat ng buto sa pagtatanim sa bukid. Gusto mo kay pobre magtrabaho gamay ra sweldo. Para may pandagdag kita nitong 2022, naengganyo si Rogelio na mag-vlog. Gustong-gusto niya po talaga yung pagbablog. Masipag po siya gumawa ng video. Ang kanyang content, ang pagmumukbang ng kung ano-anong pagkain sa kanilang bukid. Hanggang dumami ang kanyang followers. At nito lang Marso, ang kanyang videos nagsimula ng ma-monetize o kumita. Magkuha lang akong pildo sa Facebook. Ang kanyang unang sweldo, pumalo ng 24,000 pesos. Maraming salamat mga bayo. Binilihan niya kami ng mga kape, ulam, bigas. Si Rogelio, nagpursige na gumawa ng mas marami pang vlog. Diri ko nalipay. Ato ray lingaw-lingaw atong kagalingon. Hanggang kamakailan lang, si Rogelio nakatanggap ng challenge mula sa isa niyang follower. Lamunin mo na yung buong buto ng manok para mapadalhan kita ng 20K. Hindi na raw siya nagdalawang isip, lalo't malaking tulong ito sa kanilang pangangailangan. Umaga nitong May 19, sinut ni Rogelio ang challenge. Kaya na, sir, kada na yung hamon mo sa ako ah. Mahirap to yung pinagawa mo sa akin, sir. Kung sa may ipaabot mga bay, ba natapod, unahin ko pagkaon yung mga bukog. Una niyang kinuha ang buto sa hita ng manok. Isinawsaw niya ito sa suka at saka walang pag-aalinlangang isinubo. Nginuya-nguya bago nilunok. Ikala siguro ni sir, hindi ko papatulan yung 20K mo. Ipadala mo kagad yung 20K, sir. Pero matapos magawa ang challenge, ang follower na nag-dare kay Rogelio, wala raw paramdam. Makalipas ang 2 araw, si Rogelio nakaramdam ng pananakit ng tiyan. Kaya nagdesisyon na raw silang isugod si Rogelio sa ospital. Pina-ultrasound mo to na siya, ma'am. Binigyan na siya ng gamot. Mahigit 1 linggo siyang na-confine. Ito na nga niyang umuwi. Hindi naman kami kalabas kayo. Walang pabayad. Ayon sa doktor, kailangan siyang operahan. May nakita raw kasi silang bumara sa kanyang bituka. Na-determine ko na meron dati siyang naoperahan ng appendectomy. It's part of the complication when nagkakaroon po sabi ng post-operative adhesions. Parang nagdikit-dikit yung intestine niya. Hindi makalusot yung kinain. Hinala ni Nenita ang bumara sa bituka ni Rogelio. Buto ng manok. O yun, kinain daw niya. Hindi naman siguro, ma'am, pwede operahan, ma'am. Panahirapan na siya paghinga. Sakit, ma'am, eh. Sana ako na lang gano'n. Nilang yung anak ko. Sa paglipas ng mga araw, si Rogelio tuluyan ng nanghina. Sabi ko nga po sa kanya, lumaban kay.
Sabi niya, pag kaya daw niya pong lumaban, pero nakikita ko po para pong pahinang na po siya. Wala na daw. Sana sa akin lang yung nangyari, ma'am. Dahil matanda na ako sa bata ba. Nagkakaroon ng sepsis. I can say probably yun ang cause. Kumain siya ng buto ng manok. Hindi kasi nagpo-opera. Hindi ko nakita sa loob ng tiyan niya. Ang pagkain ng buto ay hindi talaga ligtas dahil ito ay hindi natutunaw. Ang worst case scenario ay may mabuta sa ating bituka. Ang kanyang mga naulila, galit na galit sa humamon kay Rogelio. Ang ipinangako rin kasing 20,000 pesos, hindi tinupad. Hindi niya nakuha yung pera. Konsensya ba siya buhat akong anak. Sabi ni tunlon ko daw yung mga bukog mga bay kay magpadala siya sa akin ng 20K. Kinain niya para sa pera. Makuha niya yung 20,000. Parang masama ang loob ko. Siya yung ibuhat, nakaburol yung kapatid ko. Napakabait po niya yung kapatid. Mapagmahal po. Posibleng kaso na pwede mong i-file ay reckless imprudence resulting to homicide under Article 365 ng Revised Penal Code. Pwede kang managot sa ilalim ng batas kung yung ginawa mo nagdulot na mailagay sa panganib yung buhay ng ibang tao. Sabi, tunlon ko daw yung mga bukog mga bay. Nakipag-ugnayan ang aming programa sa follower ni Rogelio na siya raw humamon sa vlogger na kumain ng buto ng manok. Nagpaunlak siya ng panayam. Biro-biro lang man yun, bakit niya tinupad? Hindi ko alam, ma'am, na ganyan pala ang mangyari. No? Naawa naman rin ako sa kanila kasi namatay yun. Hinilang ko ng sorry sa kanila. Bigyan ko naman din siya ng pagtulong din sa pagkamatay natin. Yung mga ganyan na challenges, of course, may shock value din yan eh. Magiging curious yung mga tao, so papanoorin siya. A lot of content creators, they want to be viral. The more it gets viral, syempre may kaakibat din yon na financial. Kung ikaw ay content creator, be responsible. Do no harm to your audience and to yourself also. Sobrang bilis ko, ma'am, si Rogelio. Hindi ko matanggap mga namatay si Rogelio, ma'am. Sobrang sakit. Sa mga nakalipas na taon, nakita natin kung paanong marami tayong mga kababayan kumapit sa content creation para sa tsansang makaahon, gumawa ng iba't ibang mga content, kumasa sa iba't ibang challenge. Ikala siguro ni sir, hindi ko papatulan yung 20K mo. Lahat tiniis, lahat kinaya. Grabe. Dahil ang nararamdaman na nilang hirap sa buhay, sagad hanggang buto. Walang daya itong video ko. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.